Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Mabuting umaga din po. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-22 linggo sa pangkaraniwang panahon. Sinisimulan natin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kung saan, Colosas, kung saan yung kanyang aral ay dinaan niya sa pamamagitan ng kanyang sulat at kanyang ipinarating isa sa kanyang mga tagasunod o sa pamamagitan ng kanyang tagasunod. May lang sinasabi ng unang pagbasa. Kahit nakakulong si Pablo, yung kanyang tagasunod ang tagadala ng kanyang sulat. At sa araw na ito, kanyang sulat sa mga taga-Kolosa. Isang lugar noon, nung panahon na yon. At kahit na wala siyang magawa sapagat siya nasa kulungan, laging gumagamit ng paraan ng Diyos. Wikang ko sa atin, para-paraan. Dalawa kasi madalas ang paraan. Yung paraan ng Diyos at paraan ng tao. Yung paraan ng Diyos, dalisay. Siya maghahanap ng paraan. Kahit yung tao walang gagawin, may mangyayari sapagkat yan ay paraan ng Diyos. Ang isang paraan ng tao. Ang paraan ng tao, gagawa siya ng paraan kahit na baluktot para makarating, para mangyari. Yun ang dalawang paraan, parehas mangyayari, pero magkaiba. Sapagkat ang paraan ng Diyos, laging dalisay. Katulad ng sa unang pagbasa. Ginamit ng Diyos yung alipin na si Ephratas. Ang paraan ng tao, kumisan, we are tempted to manipulate. Kaya kapag if you are not discerning, madaling mahulog sa patibong ang tao. Yan ang paraan ng tao, madalas. Kaya si Jesus, sa kanyang mga major decisions, bago niya gawin, siya ay nagdasal. Siya ay nagdasal. Same with us. Kapag meron tayong mga gagawin, we need to pray. We need to discern yung malalim na pagkilatis. Kasi hindi lang ang nakakita natin ng mga bagay. Yung mga intensyon at yung ibang sirkumstansya. Kaya ang unang pagbasa ay hindi lamang simula ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosa tungkol sa paraan ng Diyos. Napakadalisay. Si San Pablo nakakulong, gumawa ng paraan ang Diyos. Hindi yung paraan ni San Pablo. Wala siyang magawa. Nag-utos lang siya. At kung kanyang inutusan, pwedeng sabihin, nakakulong naman. Wala akong magagawa. Kaya malalim na pagkilatis o discernment, mahalaga yun. Mahalaga yun. Doon natin makikita yung dynamics, ika nga. Kung at iba pang mga circumstances, doon natin maunawaan ang mga bagay-bagay. Lagi nating hingin ang paraan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. At sa Ebanghelyo, maraming ginawa si Jesus. Nilawang pinagaling ang binang babae ni Simon. Nagpalayas ng demonyo, nagpagaling sa iba't ibang sakit. No. Narinig na po yata ito. Magkaiba po yung cure and healing. Ang cure ay kagalingan, ang healing ay paghihilom. Pwede kang magaling sa karamdaman mo, pero hindi naghihilom,
yung kalooban mo. Pwede naghilom yung kalooban mo, pero hindi gumagaling yung katawan mo. Kaya cure sa katawan, healing sa kalooban. Sa Ebanghelyo, si Jesus ay nagpagaling. Pero pinaghilom din niya sila. They were not only cured, they were also healed by Jesus. Bakit nga mo? Sapagkat lahat ng may sakit noon, outcast. They were considered sinners. Ang karamdaman noon, bunga. Ang paniniwala nila, bunga ng kasalanan. Kaya nung pinagaling sila, pinaghilom din sila. Pray for both healing and cure. Magsitayo pong lahat para sa panalangin ng bayan.